ito magpapasintabi ako kung sino yung mga hardcore DDS. Do you need to be branded DDS to show your opposing side of the administration's wrongdoings this day? Kasi Marlon, I found myself lately na inaatake at binabash because I was critical of Bongo, Senator Bongo. And then I saw sa mga comments na na ang sinasabi, hello palang DDS ito. Hindi po ako DDS at hindi po ako nang didiri sa mga DDS. Ngayon lang ako namulat sa politika at hindi ibig sabihin na ako ay hangang-hanga sa Duterte makes me already a DDS. Sige, sa lahat po ng DDS dyan, ginagalang namin kayo yung pagtanaw nyo you look up to PRRD as the man in charge. Wala pong nangingwestiyon dyan. But allow us naman na non-DDS na hindi kasi I think you became the DDS is because sumampa ka sa administrasyon niya, naging supporter ka nung campaign niya, naging talagang hardcore fanatiko ka ng isang Duterte. But if I am from an outside looking, I am an outsider looking in and I admire the man, allow us naman na not to be tagged as DDS, but we adore the man. Yung walang category, you just be a Filipino for your kapwa Filipino. Just be that. Ako, tingin nyo, DDS ako, DDS kami, so be it. Pero bigay nyo sa amin ng kalayaan na hindi porke DDS, hindi na kami pupuna sa mga namumuno, sa mga nakapaligid kay PRRD. Ibigay nyo na ho sa amin yung kalayaan na yun at kung medyo hindi nyo nagustuhan, pagbigyan nyo na lang ho kami. Pahintulutan nyo kami na ito yung sa loobin namin. And so be it. At the end of the day, nasa isang bangka po tayo. Yun lang. Iisa ho ang layunin natin. Ang layunin natin ay maibalik sa maayos na pamamahala ang kasalukuyang gobyerno. Ako yun lang, ayoko nang i-explain ulit. I will have this as my last moment na i-explain na hindi ako hilaw na DDS. In the first place, ako po ay hindi DDS at wala pong masama sa pagiging DDS. At kung ako man po ay sumusuporta sa isang brand ng Duterte, hindi po ako yung para agawin or humingi ng isang pabor na maging DDS or humingi ng pabor from a Duterte later on. Hindi po, ako lang po ay may boses na nakikita yung comparison ngayon na sabi ko nga Marlon nung panahon ni Duterte, proud na proud akong maging Pilipino sa mga officials ng company namin noon na mostly Europeans na ayaw siya kasi hindi daw siya yung postura and all. Pero ako nilalaban ko talaga na proud ako. Alam mo Marlon, speaking of you calling him out as a fake news peddler, alam mo may nag-message sa akin? Sabi? Ang sabi ay, ganda raw ng buhok mo, bagay daw sa'yo. Diba? Parang 60s. Ito papunta po ito ng norte, ito papunta po ng south. yung buhok bagay, yung lalaking babagay. Hindi nyo ba itatanong? Aga mo Friday ngayon, dapat it's Friday. Friday the 13th. Yung mga may orasyon dyan. Gawin nyo na. And kung totoo yung report nga ng Kanyurisin, parang inaalat yung opisina yun Hindi Marlon, ang ano ko dyan, sabi nga nung isang nagbalita sa akin kahapon is ayaw naman din daw natin na mag-wish ng kasamaan sa ibang tao. But at the end of the day, may Diyos talaga na magbibigay ng hustisya para sa ibang tao. No? Yes. Tama. Kasi yung ano mo ba, yung what you give to the universe will deliver it back to you tenfolds, di ba? Yun naman yun Ang gaba, dili kasaba? Ano ang karma? Ang pagkakaintindi ko yung ilaw na Bisaya ko pagkakaintindi ko ay ang karma, walang pinipiling oras. Di ba nag-title na tayo yan, ang gaba tapos mirisi? Ano yung mirisi? Mirisi ay deserve. Deserve mo. Yung gaba niya, mirisi niya, di ba? Ang pakikorek po, sa mga kapwa ko Bisaya, ano po ang kasaba? Dolores. Yung saging ay Tita Dolores, hello po. Mag-birthday yan, magka-35 years old. Wow, happy birthday. Ang karma darating na lang nang di nagpapaalam. Yun nga, kaya nga akin nga, ang Tagalog ko naman, walang pinipiling oras. So, biglang-bigla darating. Ikaw naman, Marlon, nandun ka lang sa opisina, bigla kang putukan ng ugat, di umano. Talagang, yun, hindi mo napag-preparean yun. Pero parang may pattern, no? Kasi yung isang galing doon, may ganun ding... yun naman, na-deads yun. Malay mo naman to, hindi natin alam. Pero diba? Although unofficial pa to. At kwentong, kwentong barangay lang naman. Unconfirmed reports, diba?
Unverified yan. Verified. Pero yung Reuniones, boss. Mary C, buti nga. Mary C. Buti nga. Buti nga, Mary C. Is that Tango? Baka Pangalan no? siguro, Oo. baka. Good morning, boss. Ay, magbibihave mo kami. Mary C, deserve mo yan. Sabi ni John deserve. Way Claro. Oh. Kasi yan yung, Clara Way Claro. Okay. Sa lahat ng Clara, ito ang walang Claro. sa lahat ng klaro, ikaw ang malabo. Sino po yan? Any clue? Basta pangalan niya malapit sa Bermans. Basta katunog ni Mangkulas. Pabili lang si Delas. Ano yung first name niya? Alin? Wait. Alin? Ay, baka mawala kasi. ba? ito eh. Ito, bakit ba? Hindi ko gets yung mangkulas mo eh. Ha? Pero Grabe, syempre, gets ko yung Biyernes na Bermans mo. Biyernes. Diba? Kapangalan din niya ang isang sikat na coffee shop. Ito? So, Dean and DeLuca. Okay. Diba? Tapos, Bermans pa. Baka magets na nila. Sana una, sa hindi totoo. At kung totoo man, sana Kung totoo man, edi sana magbago ka. Gawin mong mabuti. Kaya lang kung by the time na hindi totoo, naka-recover ka nga, ngiwi ka na, hindi ka na nakakapagsalita. Basta Mangkulas. Mabili lang. Yan yung maingay yan, you know? Ano to? Maingay Sino ba kumanta nun? May mga 90s dito. Yano ba to? Yano. Hindi Yano yan. Ito. Yano yata ito Kulas, Mangkulas. Hindi naman ko makaka-relate dito yung medyo thunder na. Pero para lang Sino nga yung Mangkulas? alam ko Yano Hindi, yung kumanta yan ng Birdie. Parokya ni Edgar. Di ba? Yano, Chinelas Chinelas ba yung ang title niya? Nakala ko Mangkulas. Sila dong. Huwag mong i-play pag tayo na copyright logo ka. May copyright nga pala, no? Dream Department. Yano, sabi hindi, nila si Yano nga, Yano. Si Dong Abay, di ba? Si Dong, Yano. Akala ko sila Ayan si Dong Abay nga, habi ni Joko. kabatch mo yan. May Chico Kael, si Chico Kael. Yan, sabi ni Trollbuster, si Troll. Trollbuster na, bakit kaedad ka namin, kuya? Oy, ikaw Bee-Gees ka eh. Ano Yung ka? mga panahon mong Bee-Gees, wag mong sa amin. Tigilan mo kami, Trollbuster. Ang Bee-Gees, Elvis Presley to. Ano ka itsura ni Si Trollbuster, alam mo bang principal niya si Principal niya si Sino? JP. Talaga? Anong Abay is the youth? Mali tayo. Nabaril tayo. Sino si Sino Yano? kumanta nung Mangkulas? Hindi, Yano. Yano. Ang sinelas. Check ka natin. Balik na tayo. May magagalit na naman sa atin. Will you please shorten your pleasantries? Blah, blah, blah. Oo nga. Stick to Yano team members. Dali. Dong Abay nga. Sino yung babaril? Vocal. Tapos si Eric Gancho yung dita. Sa Mangkulas. Oo. Yano. Yun lang naman, Marlon. Pero di ba, yung by the time na sana makarecover ka dyan, sana tuwid pa ang dila mo para makapagsalita ka na maayos, nagagalaw mo pa ang katawan mo para makakilos ka ng tama. Hindi yung lantang gulay ka na buhay ka, pero wala ka ng silbi. Sana, ano ba to? Sana hindi to. Kasi masakit to para sa pamilya. Yun lang yung... yung para sa bayan, tinaragtado mo. Yun lang. Dapat merong ding may hustisya din sa taong winalaw. Punta kayo ng Davao sa September 20, may nagtatanong. Yung PDP. Yes, okay, let's announce that. Congratulations to PDP, General Assembly sa September 20. Partido Demokratikong Pilipino. Sa September 20. Saan to, Pam? Sa... ba? Buhangin. Ay, ano to? Wala, no? Ito, sa Buhangin, Davao City. Pero, syempre, I think this ano ba sa akin yan? Balyanor Inland Resort and Adventure Park. But I think this is meant to be for For PDP members lamang. thing. As a public. PDP members and of course yung mga media magkakover. Pati yung mga vloggers. Business or semi-formal. Ang motif ay blue. I like blue. Tama. Oo, sino-sino kayo? Maglalabas kaya sila ng lineup nila? Nandiyan ba sa picture si Jimmy Bondo? Wala. Pero di ba narinig natin natatakbo siya? I don't know, but hindi naman to line up. Hindi nga line These up. are Ito yung officers. mga opisyales. Officers. Ito mga hindi pa. Hindi, pero ito ba public na o sinend lang na... Mukha naman, may RSVP na eh. Mukha naman, alam na rin ng iba eh. Oo, pero I don't know. Anyway, congratulations and good luck po sa tunay na opposition ngayon na ito yung PDP. Sila ang tunay na opposition kasi yung Pinklawan na supposedly sila yung nasa hanay ng opposition. Wala tayong narinig na komento at ilang pagpuna sa kasalukuyang pamahalaan. Ganon din ang Makabayan Black na ang front nila
ay makabayan sila. Pero ngayon parang makabayad na sila. Makabayad, black. Blocked na So sila. nakakain na rin sila ng bulok na sistema. Samantalang ang PDP, sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, patuloy na nakikipaglaban para sa transparency, accountability, peace, and security. What does it take to become an opposition these days, Marlon? Kailangan napaka-importante ng oposisyon sa isang bansang demokrasya. Kasi ito yung sisilip, ito yung susuri, at ito yung titimbang kung tama ba at nasa ayos ba at hindi naaabuso ang liderato ng kasalukuyang pamahalaan. Do you need to be someone na sumisigaw ng Marcos resign, Marcos bangag, Marcos ganyan ka, Marcos ganyan. Do you need to be shouting those words to be categorized as opposition ka? Or pwede ka namang maging issue-based? Yung pagsigaw na yun, yun yung punto na hindi mo na mapigilan sila dahil sa sobrang frustration nila, sa sobrang galit na nila, sa sobrang yung frustration. Kailangan bang nagmumura ka ng jutang genemis mo, yung mga ganyan, para sabihin Alam mo, opposition guilty ako ka? dyan eh. Guilty ako dyan. Minsan talaga pagka ano na yung galit mo, hindi mo Hindi, na mapigilan. I'm not saying something na, kasi some people will declare their opposing side na proper pa rin ang pagkakasabi. Ang tinutumbok yung issue. Hindi mo makuhang magawang ijutang genemes kung sino yung kagalit-galit na tao. Yung mga tao. Yung mga ganyan. But then, some people will find it na parang, sige, I'm talking about, kasi I feel bad for Attorney Vic Rodriguez na sinisilipan siya na dapat nagmumura ka, dapat ganito, napakahina mo pagdating kay ganyan. Parang Marcos ka pa rin. Parang, ang galing niya. Diba? Ang galing niya. And ginagawang issue lately, Marlon, yung nakipag-collaborate tayo with the Bisdaqueros. Okay. Na lahat kayo nakaganon and siya hindi nakaganon. Do you need to do the fist bump thing as a Duterte supporter for you to be categorized as an opposition? Hindi, di ba? I don't know. Sana mas malawak yung pag-iisip ng tao these days. Pagbubunyag lang ng katotohanan base sa kanyang nalalaman ay isang malaking bagay na. At kapuri-puri yun. Kaya sabi ko, kahanga yung mga taong meron ng matinding disgusto sa kasalukuyang pamahalaan pero hindi mo pa rin siya nakikitang napagmura. Yung demeanor niya, yung alam mo yun, yung ugali niya, nakakahanga yung gano'n dahil compose pa rin. Ito yung statesman yung dating. Ito yung napaka-statesman yung dating. At yun naman talaga yung yun naman din talaga kahit pagka nandun na tayo sa Senado, Kongreso. Kaya nga pinapa-striken out nila yung mga salitang hindi ka nais-nais, hindi ka ganda-ganda, hindi ka aya-aya, di ba? Kasi kailangan pag nasa usaping parlamento na kayo, kailangan disente pa rin yung atake nyo. Kahit magdebate pa kayo. Kahit magkasamaan pa rin ng load. Kasi at the end of the day, kailangan ipakita natin sa tao na professional ang namamahala sa pamahalaan. At ganun din ang ipinapakita ngayon ni Atty. Vic Rodriguez. Kung hindi man na-appreciate yung iba, dahil lang hinahanap nila, gusto lang nagmumura yung mama. Oo, Hindi yung niya ugali. Hindi niya ugali. At yung babalik natin yung issue na bakit hindi niya sabihin na nagpupulburon yung birthday boy ngayon, bakit mo siya pipilitin? Yung iba nga, Marlon, hindi na personal naman niya, hindi talaga nakita. Yung iba nga, Marlon, pwedeng sabihin na, nakita ko pero hindi nakita. Just para lang sumakay sa trend para lang, na para lang sumikat siya, diba? Pero hindi May ganyan din personality ng isang katibinag. Diba? Tinanong natin kung hindi ko talaga. We asked her, she was asked actually sa SMNI appearance niya and guesting niya, Marlon, if she ever saw Martin Romualdez do the dirty deed of snorting the white powdery substance. And she said, hindi ko nakita. Categorically, hindi ko nakita. So, ganyan din eh. So, meron talagang tao na para lang mapagbigyan yung gusto natin marinig, magsisinungaling. Hindi. Mas kahanga yung ganun at mas dapat po nating kabiliban yung ganun. At tayo po, sa mga katete kay Ego natin, lawakan po natin yung lawakan natin yung pag-iisip. Alam ko naman na malawak ang pag-iisip natin, pero para hanapin natin at pilitin natin sa isang Atty. Vic Rodriguez yung masasabihin na hindi naman niya talaga nakita. Wag po. Ako, another question din, no? Bago tayo pumunta sa punto talaga natin, based sa title natin. And ito magpapasintabi ako kung sino yung mga hardcore DDS. Do you need to be branded DDS to show your opposing side of the administration's wrongdoings this day? Kasi Marlon, I found myself lately na inaatake at binabash because I was critical of Bongo, Senator Bongo. And then I saw sa mga comments na ang sinasabi, hilaw palang DDS ito. Hindi po ako DDS at hindi po ako nang didiri sa mga DDS. And if DDS becomes your brand of
Politics? Hindi eh. Yung kung ikaw ba ang totoong representasyon ng pagiging Pilipinong nag-uupo sa administrasyon at DDS ang brand, I want to see myself to that direction na pinagtatrabahuhan ko. Pero yung dahil nagsalita ako, dahil na-experience ko at nagkaroon ako ng totoong istorya, nakita ko ang pangyayari sa loob, nakita ko kung paano rin ang pangyayari sa labas, hindi ko nagustuhan ng loob, nagsasalita ako. That should not make me DDS. That should make me myself, me as a Filipino, as a former official with my own story. Yung ganun na, I should not be DDS, I should not be red, I should not be yellow, pink. Inayunan ko yung comment ni OFW Hero, may sug brand. Pwede yung sabihin na may sug tayo. Yeah, but may sug is not a political hindi ko nga alam, hindi ko alam bakit merong distinction na DDS ka, hindi. Ang isang pakikipaglaban po sa kasalukuyang pamahalaan ay lahat may karapatan. Hindi lang, wag natin isara na ang may karapatan na lamang magbigay ng kanilang critical na opinion sa kasalukuyang pamahalaan ay ang mga DDS. Hindi ho, pati ho ang mga ordinaryong mamayang Pilipino. Yes. DDS man o hindi, bigay mo natin yun. Yung kalayaan na yun na makapagpahayag ng kanilang disgusto at kanilang pagkadismaya sa gobyerno. Ang isang tao naman na, ako kasi very Marlon, ngayon lang ako namulat sa politika, at hindi ibig sabihin na ako ay hangang-hanga sa Duterte makes me already a DDS. Sige, sa lahat po ng DDS dyan, ginagalang namin kayo, yung pagtanaw nyo you look up to PRRD as the man in charge. Wala pong nangingwestiyon dyan, but allow us naman na non-DDS, na hindi kasi I think you became the DDS is because sumampa ka sa administrasyon niya, naging supporter ka nung campaign niya, naging talagang hardcore fanatiko ka ng isang Duterte. But if I am from an outside looking, I am an outsider looking in and I admire the man, allow us naman na na not to be tagged as DDS, but we adore the man. Yung ganun lang po. Wala pong gustong kumuha ng inyong mga titulo para po kami ako ay pagsabihan nyo na hilaw. Hindi ho dapat ganun. Tama, para maginaw. Walang masama sa pagiging DDS. Wala talaga. I said that the first time. At wala ring masama na kung hindi ka talaga solid DDS. Yun nga, pero pwede pa nga akong paano ko ba kanina, good governance talaga. Yun nga, someone who is not DDS can admire a Duterte. It can freely admire a Duterte. It's as simple as that. BGG? Papauso na naman. Actually, walang... Die hard, good governance. No. Bibiro lang ako. Alam pa, baka ma-isip na naman tayo. Nakaka-frustrate na eh. Walang category. Walang category. You just be a Filipino for your kapwa Filipino. Just be that. Ako, tingin nyo, DDS ako, DDS kami, so be it. Pero bigay nyo sa amin ng kalayaan na hindi porke DDS, hindi na kami pupuna sa mga namumuno, sa mga nakapaligid kay PRRD. Ibigay nyo na ho sa amin yung kalayaan na yun at kung medyo hindi nyo nagustuhan, pagbigyan nyo na lang ho kami. Pahintulutan nyo kami na ito yung sa loobin namin. And so be it. At the end of the day, nasa isang bangka po tayo. Yun lang. Iisa ho ang layunin natin. Ang layunin natin ay maibalik sa maayos na pamamahala ang kasalukuyang gobyerno. Ako yun lang, ayoko nang i-explain ulit. I will have this as my last moment na i-explain na hindi ako hilaw na DDS. In the first place, ako po ay hindi DDS at wala pong masama sa pagiging DDS. At kung ako man po ay sumusuporta sa isang brand ng Duterte, hindi po ako yung para agawin or humingi ng isang pabor na maging DDS or humingi ng pabor from a Duterte later on. Hindi po. Ako lang po ay may boses na nakikita yung comparison ngayon na sabi ko nga Marlon nung panahon ni Duterte proud na proud akong maging Pilipino sa mga officials ng company namin noon na mostly Europeans na ayaw siya kasi hindi daw siya yung postura and all, pero ako nilalaban ko talaga na proud ako and I wasn't into politics back then, Marlon. Yun lang naman guys. Diyos ko po. Meron akong professor sa college namin. Ang sabi ng professor niya, hindi lahat ng ituturo ko rito tama. So, tayo, hindi rin naman natin sinasabi na lagi tayong tama, Pamela. Oo. Paano nyo ngayon tatanggapin yan? Paano nyo nanamnamin yan? Nasa inyo na po yan. At maraming salamat, pinagtsatsagaan nyo kami makinig, manood sa amin. At nasa inyo na rin po yan kung paano nyo tatanggapin, paano nyo susuriin, kung nasa punto ba yung mga pinagsasabi namin dito ni Pamela. Meron nang sabi dyan, there's no use fussing over it.
Gamit mo ito, channel namin to. Kung gusto namin i-discuss, gusto namin i-discuss. Huwag nyo naman ho kaming anuhin ng Natin ganyan. sila. Gigil ako. Manong Oscar Abad, yun. Kaya nga si Boss Bad sabi niya, hindi siya DDS at siya ay kulto ni Digong. Ay, si Sino Kabadong. yun? Ay, si Kabadong? Hindi, may nag-comment lang. Ah, Sa akin ba't pinulid pa Badong? Sir, Badong, si Badong. Para mamaya, dito na kami nakaharap niya, mamaya, para sa harap ka na. Bigla sumulpo. Emma Jara, why do you focus on being DDS or not just continue with your topic? We will continue with our topic, Madam Emma Jara, and it's our channel. Yes. And then, So, inaano niya lang na, no? Inaano niya lang na. No, I said already in the beginning that I want to tackle the issue. Well, anyway, dahil nga sa ganyan na sinasabi And mo, Marlo. balik tayo sa General Assembly ng PDP. Oo. Good luck and congratulations. Congratulations. Naway ang mapiling ninyong lineup ay siya Sana. magiging mga susunod na hero ng ating bansa para maitama ang mga mali. At asahan natin to, Pam. Hindi lamang ang PDP sa mga susunod na linggo, susunod na araw, hindi lamang ang PDP ang magkakaroon ng convention o General Assembly, kundi iba't iba pa pong political parties sa Pilipinas ang magkakaroon din ng ganitong klaseng okasyon. Yun. Kasi nalalapit na ang filing ng candidacy. Oh, October 8, Marlon. Parang ano na lang, ilang weeks na lang. November, sana mali rin, di ba? Pero sino yung source mo? Kasi kung November, dapat yan out in the open na already. Kaya rin niya sinabi yan, para masunog. Yeah. Yung source ko, Pam, ito yung source na nagbigay sa akin ng, remember nung nakudeta si Big Subiri na brinake natin. Kaya madilim ba, Marlon? Hindi. Guys, madilim ba yung screen? Ma'am, pag nagpatuloy galit po, magdidilit Wait, Marlon, i-clear lang natin, hindi ako nagagalit. Yung frustration, sana, nararamdaman ninyo. And for those people saying, you proceed with the kung kayo po'y naiinit, mag-out na lang po kayo. Kasi kung gusto po namin dito ay magkaraoke maghapon, magkakaraoke po kami maghapon. Kasi po, ito ay aming channel, ha? Kung kayo po ay may ibang opinion, mag-vlog din po kayo. So, dahil dyan, nabanggit mo kanina, Marlon, ha? Feeling ko dapat dito tayo. Sabi ni Don Victor Agustin, so ikot po kami. Wait lang. Ikot tayo, Pam. Dito kami. Mahilig ka sa ganyan. Tama ba dito ang liwanag? We have to find our light. Tama ba? Uy, adjust ka Ayan, tama ba dito yung liwanag? Yeah, magkaraoke na lang tayo. Magkaraoke na lang daw. Sabi ni Mas BBM, maliwanag na siguro. Iikot po ikot po ang camera. Yung Marlon kasi kanina nabanggit mo, no? Yung mga official ng gobyerno should have that certain demeanor in them na dapat laging professional, tama. Kasi kahapon, Marlon, kaya nga sabi mo sa mga committee hearings, kapag may nasabi kang hindi magandang salita, nire-request mo sa minumove nila sa COMSEC na pinapatanggal yung certain word. Hindi naman talaga nabubura yung Pam. Ginuguhitan lang yun. At dahil doon sa guhit na yun, lalo siyang nagiging mas lalo siyang nagiging prominent, no? Yun ang sinasabi ko kasi Marlon, sa pagdinig kahapon ng, by the way, former spokesperson Harry Roque was cited in contempt for the second time around. Grabe, lungkot nito, no? Ginagawa niya yan para sa isang personalidad, sa isang tao na naging miyembro rin ng inyong institusyon. At abogado to na nagpapaliwanag na hindi niya pagbibigyan yung kahilingan na ibigay yung kanyang salin. May karapat, kayang-kaya naman sa resources ng Kongreso, kayang-kaya nilang kumuha bakit ng kailangan doon documents. sa tao mo? Bakit kailangan yung tao pigain, ang pipiga, di ba? Oo. So, kayo ang nag-uusga. So, ang burden of proof ay nasa inyo. Wala po sa katauhan ni Attorney Harry Roque. And sana, alam ko naman matibay, matatag at matalino ang isang Attorney Harry Roque. Sana lang hindi ito makaapekto ng malaki sa kanyang kalusugan pa. Kasi alam naman natin na may maintenance sa rin. Pero Marlon, is that possible? Because Harry Roque is now a private citizen. Can he be asked na isubmit ang salin niya? Hindi ko alam, ibubunggo nila yung dating salin. Yan ang hindi natin alam, Pam. Diba? Yung mga ng mga abogado, di ba? And bakit ba magtatatlong taon na kayo sa Kongreso? Isama na natin ang Senado. May natatandaan ba kayo na may naaprubahan na pagtibay na ba silang batas? Na, alam mo yun, na para talaga sa kapakanan ng mga miyembro. At saka Marlon, yung sarsuelang ginagawa nila for the last almost 2 years, Marlon. Ano ba talaga ang gusto nyong batas na gawin dyan sa mga hearing na yan na in aid of legislation supposedly? Mismo. Nauubos na ang oras nyo. Nauubos pa ang resources ng gobyerno. Nauubos pa ang pera ng taong bayan dahil lamang sa isang investigasyon na alam natin ang motibo nyo. Ang motibo nyo ay walang iba kundi sirain, gibain at gipitin ang pamilya Duterte. Wala nang ibang good governance sa inyo kundi pagmukhang masama
sa mata ng taong bayan ang pamilya Duterte. Na wag nating kakalimutan na si Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang Pangulo na nag-iwan ng magandang legasiya na naibalik ang kalsada sa mamayang Pilipino. Na wala ng malaki ang distribution ng matataas na illegal substance sa Pilipinas. Bumaba ang antas ng krimen. At kahit may pandemic, kahit papano, nairaos tayo ng maayos. At Marlon, siya ang nakapagpataas ng prestige ng kapulisan. Hindi lang prestige, siya rin ang nakapagpataas ng sweldo, hindi lamang ng pulis, pati militar at iba pang uniform person. No, I believe sa ano din, sa mga nurses din yata, napataas din yung sweldo, no? Kasi before Marlon, ang basic, ano lang ng Pati sa teacher, alam ko. ang basic salary ng nurses, Yes. na yan, nagte 24/7 duty yan, Marlon. Pag Hindi, mo choice ka talagang 24/7. Nauubliga sila ng mag-double shift. double shift. Yung double shift nila ay 16 hours duty. Di ba? Kasi Tapos walang ganun ang sweldo hindi mo, 12 yung 8 hours, so ang double shift, times 2, 8 hours din. Tapos- So kaya yung quality ng serbisyo nila, lalo yung nasa public hospital, napaka-toxic Oo. na-deteriorate, di ba? Na, Elena yun. Tumaneng, salamat Salamat po. sa pakuha. Hindi, nabanggit ko yung contempt ni Attorney Harry Roque, Marlon, is because nabanggit mo nga kanina, dapat ang isang official ay may certain yung demeanor sa sarili na dapat you act as a professional. Kasi ang isang Benny Abante, Marlon, nagbiro siya, ito ay pastor, no? Meron siyang pastor siya sa kanyang distrito. Na ang sabi niya is, parang I would like to move and cite in contempt Spokes Harry Roque and be detained at the Women's Correctional. Yung gumano siya na, alam mo yun, yung why do you create a mockery out of the situation na dapat seryoso? So, I believe si Benny Abante is from Manila. So, meron po ba dito na nasa distrito na kinasasakupan ng isang Benny Abante? Dahil napakabastos, Marlon. Napakabastos. It's very unbecoming. And actually, the whole Zarzuela is very unbecoming already. No? Grandstanding, tapos talagang yung abuse ng power of cite in contempt. Tama sabi ni Paul Ginto, no? Itong Congressman Benny Abante, kala mo pagkalinis-linis. Magkano nga uli ang involvement mo sa PDAP scam? Oo. Diba? Na sinasabi na clear, but then the mere fact na nagkaroon ka ng somehow report about it. Mukhang may kulang dun sa privilege speech ni Senator Joel Villanueva. Mukhang hindi lamang dapat si Rizaldico ang maligo. Sino Rizaldi ba siya? Alam ko, ang Rizaldi ba? Saldico. Akala ko Zaldi. Saldico. Mali ako. Rizaldi, Saldico, di ba? Okay, sorry. Saldico ang maligo. 189 million PDAF ni Abante. Kundi dapat lahat sila maligo, no? Baka may masmasan sila sa mga ginagawa ng At kabalintunan. tumingin sa salamin. Tumingin sa salamin. Marlon. Sobra Siguro na kayo. minsan, Marlon, yung gaba, dapat katukin din sila eh. Parang nagkaroon ng realization man lang na parang may mali na, self-check. Di ba? Minsan maganda rin yung self-check. Self-assessment. Oo, no? yung self-assessment. You ask your Personal, family members, and family members should be the one na nag-guide talaga sa mga officials na yan, na parang, honey, tatay, uncle, baka po dapat medyo ganito. Dapat ganun eh. Kaya gusto ko nang paniwalaan yung na kaya sila nagkakaganito dahil sa merong 100 million pesos na guaranteed campaign fund. No? Tapos bukod pa dun sa 77 million, tatlong 7 million, so that's 21 Ang million. Marlon pala, yung palang 777 na yan, every time na magkakaroon sila ng bagong Pilipinas Servicio Fair, Oo. your presence will guarantee you the additional funds for your AIX, for your Wow, may tupad, additional pa. every Additional pa. fair na ginagawa nila. Pwede silang tong kahit kahit proyekto ng DSW dito at hindi nila proyekto sa kanilang sariling distrito, pwede silang umepal doon sa distribution. Samantalang si VP Sara, Oo nga. na ginagawa niya lamang ang kanyang tungkulin bilang Vice Presidente ng Pilipinas, tinapyasan at kinatay pa nila ang Grabe ang pondo pagkatay. para sa mga basic services. Marlon, marami kasi ngayon na since na naging official yung pagpapahayag nila na talagang katay na yung kanyang budget, yung call again for donation, yun po ay illegal. Yun po ay naipaliwanag na mas ikapapahamak po ng ating Vice Presidente yung ating magandang intention naman. Pero kung ito po ay hindi sakop ng isang batas, mas mapapasama po sa kanya at wag na lamang po natin gawin. And I'm very sure that VP Sara will say also na wag po. At kung ano man ang effort na gagawin mo, kasi nagsalita na siya, kung ano man effort ang gagawin nyo na ganyan, is ibigay nyo na lang sa mga charity foundations na gusto ninyong tulungan. Yun, kunyari, eto, katulad to, may nakaamba na naman na bagyo sa Pilipinas na papasok, di ba? Ang pangalan ay Perdi.
Oh, kasi tapos na tayo kay Enteng. Pero halos 3 taon na tayo talagang binabagyo ng anomalya. Ha? Oh. Ang pangalan din na isang Ferdinand. Sinaulo ka, Marlon. 3 taon na tayo binababo ng bagyong Ferdinand ng anomalya, issue ng kabangagan, issue ng corruption, halo-halo na to, lahat ng kasamaan sa Pilipinas nandito na sa administrasyong ito. Ito dahil may papasok na bagyo, Pam, yung mga may foundation po na naniniwala sa advocacy ni Vice President Sara Duterte, pwede naman pong hindi natin direktang i-donate kay VP Sara kung ano man yung donasyon na ibibigay natin. Pwede yung bigay nga natin doon sa foundation na yun. Tapos si foundation na yun ang mamumudmud sa mga kapwa natin Pilipino na bilang pagpapakita to ng simpatsya at suporta. I don't know, pero siguro... Pero para mag-solicit, hindi labas yun. Labas yun. Malinaw. Akin lang merong ibang approach. Kasi bawal sa batas yung mag-solicit at tumanggap ng solicit. Kasi tayo mismo binabaril natin at binabatikos natin yung 10 million pesos yung bounty money. Kay Pastor Apollo Kibuloy. And kamusta pala yun? Kanina kaya napunta yun? Sumuko. Oo nga, hindi. Saka sa issue ng, alang-alang sa issue ng transparency, diniklara na ba ni Benar Abalos kung sino yung nag-donate na yon ng 10 million pesos at tinanggap pa nila at na-distribute na ba to sa mga otoridad? Kasi nung nakaraan na nagbudel fight pala ni Romel, yung mga pulis sa PRO 11 at sinabihan, binigyan niya ng mga ilang araw na pahinga para makapag-rest. Alam ko binigyan din ng ilang konting normal lang yun. Nag-blow out yung nagbigay ng ang boss nyo nagbigay ng hindi ko alam kung eksaktong amount, hindi natin alam. Ayun. Sana kung sa prinsipyo ng transparency, dapat ideklara yun ni Benar Abalos kung natanggap na nila yung 10 million pesos, kanino galing at kanino nila ngayon binigay yung reward money, kung meron. Baka kay Tore, kasi tahimik na Lagi na, pag natatanong siya, lagi niyang dinidefer kay SILG nang sumagot kasi ang lolo mo, nagpaka-epal, inunahan siya Grabe, hindi. Nagalit yung nagalit yung negotiation team. Na bakit na unang nag-announce ang isang Benar Abalos na ang announcement ay mali pa. Hari nga ng sablay. Bagay. Hari ng sablay. Ang sinabi niya, nahuli. Speaking of, isingit lang din natin to balikan natin yung kay VP Sara. Meron tayo isang source na nagsabi, I was told by my former PCSO colleague and now PCO Secretary Cesar Chavez just gave GMA7 and ABS-CBN siguro to reporters some talking points that it is no longer a problem of whether Pastor Apollo Kibuloy surrendered or was captured. Just focus on his being under PNP custody now. Dina-downplay na nila. So talagang may positive yung info ko na nag-ooperate si Secretary Cesar Chavez. Now, he used to be a very principled man, Marlon. Kagaya nga na sinasabi mo na nag-resign yan sa DOTR kasi hindi niya masikuna yung mga corruption na meron doon. Sayang. But look at, power and money will really change people. Yes. Diba? Kagaya nangyayari ngayon. So if we go back to VP Sara, yung budget niya na yung basic services, ano yung mga basic services na nawala, Marlon? Libreng sakay. Yung libreng sakay. Tinanggal nila yung libreng sakay. Alam mo ang masakit, Pam, katwiran nila, wala naman daw ganitong programa noong Vice President pa si Leni Robredo. Diyan nga dapat kayo matuwa na ang isang Vice President ngayon ng Pilipinas ay hindi lamang may ginagawa, hindi lang siya yung shadow. Hindi lamang siya naka-shadow, nakaabang kung kailan matetegi yung yung presidente, di ba? Ibig sabihin, gumagawa siya, productive yung pwesto niya. Gumagawa siya ng iba't ibang programa alang-alang sa kapakanan o para sa kapakanan ng mamayang Pilipinas. At saka Marlon, kung ginagamit nila yung comparison ng VP Sara and VP Leni, pwede rin. Kasi nung panahon, pwede natin i-compare sa President Duterte at President Marcos ngayon na nung panahon ni Duterte, walang droga. Nung panahon ni Duterte, ligtas ang kalsada. Nung panahon ni Duterte, walang patayan sa kalye. Totoo. At alam ni Ma'am Mila Santiago yan na nanonood ngayon. Di ba? Good morning po. Yung kung comparison lang, at laro ito, talo na si Marcos. Diba? True. Talo na. Mali kasi yung nila, yung justification nila ng mga issues. 2.37 billion na lang yung budget, yung proposed budget ni VP Sara para sa kanyang opisina. Aba, ang tinapyas 1.29 billion. Kasi talagang gusto lang pilayan. Naghahanap ng away talaga. Ayaw nilang makita ng mamayang Pilipino ng isang Vice President Sara na may 32 milyong botong nakuha noong nakaraang eleksyon na nagtatrabaho at bumababa sa tao.
na nagbibigay ng kanyang serbisyo at nagpapakita ng kanyang sinserong pagmamahal sa mamayang Pilipino. Marlon, ano ba yung libreng sakay na to? Yan, Every time na may mga transpo strike, Marlon, sila ang unang-unang nasa kalye para magbigay ng libreng sakay. Yan na yung kanina punto ko, Pam. Oo. Yan yung punto ko na mawala man ito, sakaling magkaroon ng transport strike o sakaling wag naman uli dahil pangatlong fact-check na mangyayari to sa sa flood control project na iniyabang ni BBM. Na sakaling may mabaha na naman tayong kababayan na nabahaan kanilang at i-rescue sila. Pwede po tayong pumilos, mag-rescue sa kanila. Tapos tayo na mismo ang maglagay ng sarili nating streamer o tarpaulin na para ito sa tinanggal na serbisyo ni BP Sara. Tulong natin. Hindi ito direktang sinusuhulan natin o binibigyan natin ng tulong ang BP Sara. Yun yung point ko kanina, Pam. Pwedeng indirect. Di ba? Mamimigay, parang tayo. May naka-schedule tayo, mamimigay tayo ng food packs at saka water, di ba? Bottled water. Ipapaliwanag natin na ito po para po sa mga kamaysog natin. Ganon din, pwede rin yung mga iba't ibang organization na gustong tumulong bilang pagpapakita naman po ng kanilang suporta kay BP Sara na tinanggalan nila ng pondo para sa mga basic services project nung ating Vice Presidente. Ano pa yung nire-align nila? Ayan. Nandiyan ang public assistance, medical assistance, burial assistance, at yung pagbabago campaign na ang sinasabi nila duplication naman ng mga projects ng DOH, ng DSWD. Bakit yung ginagawa nila? Wala ba silang medical assistance and burial assistance? Ultimo mga councilor ngayon sa maliit na munisipyo ay may burial assistance. But itong mga kumatay sa budget ni BP Sara, ilan ba ang boto nyo? Ilan ba ang boto nakuha nyo? Tapos yung opisyal na nakakuha ng pinakamalaking mandato ng mamayang Pilipino mula sa 32 million votes, tatanggalan nyo Ginawang million lang, 700 something million. 1.20 Ang kinaltas, pero ang nariting sa kanya, 733 million, Oh. enough for the personnel services na makasweldo, Marlon. Hindi ba kayo naiya? Ang binigay niyong budget, siya may pinakamababang budget ngayon sa departamento ng gobyerno. Kung sino yung may pinakamalaking mandato sa gobyerno, siya yung may pinakamababang budget. Boto, ang mandato. Siya yung may pinakamababang budget. Ngayon lamang tayo nakakita. Kaya yung title natin, ay question mark na House of Crooks. Ano na to Ano sa Tagalog ang crooks? Isang gano. Di ba? Ano na natin yung synonym? Criminal? Criminal. Tama Diba? mo dyan. Grabe. Woodloom, di ba? Ito yung mga, ewan ko, garapala na yung ginagawa ngayon ng Kongreso. And walang iniwan to Pam yung dating kwentuhan natin na, di ba dati, ang Bureau of Customs, puro demonyo lang. Puro buhaya lang ang customs, di ba? Pero ngayon, puro demonyo na. So, hindi malayo na ang tingin na rin ng taong bayan ngayon sa House of Crooks ay dati mga buhaya lang, ngayon mga demonyo na rin. Marine o Marine? Maraming salamat po sa pakulay. Tapos alam mo, Marlon, ang nakakalungkot din ng tinanggalan nila ng project, yung You Can Be VP. Ito kasi yung si VP, every time nagtatravel siya, na hindi madalas, Marlon, hindi madalas. Nagsasama siya ng isang top performing student from a chosen school to yung i-open ba yung awareness ng bata about public service, about how you can serve your country. Ito kasi ay napaka-basic din na exposure ng isang kabataan para paglingkuran or balikan ang bansa nilang tinubuan, kumbaga. At magandang inspiration and motivation sa mga estudyante na pwede nilang marating maging matagumpay na politiko at higit lalo pwede rin silang maging isang mahusay at mabait at tunay na politiko ng bayan. Kasi mag-aral lamang sila ng mabuti. Maganda kasi ito, Marlon, because yung direction kasi ng kabataan ngayon, Marlon, because of the modern times, hindi yung direction na paglingkuran mo yung bansa mo Ang direction nila is because mangingibang bansa ako. I want to be a world traveler. I want because yung technology, dun yung direction nila, wala yung direction na babalikan mo nga kung saan ka nang galing before para paglingkuran mo ito, which is your country. So, as simple as this, kinailangan nyo siyang pilayan. Napaka-demonyo ng adikain na to, na alam nila na sa objective, sa layunin, napakaganda ng layunin ni VP Sara. Ayaw lamang nilang makita na tunay na bumababa sa taong bayan ng isang VP Sara. Ngayon, kaya kinakaltas nila, tinatapyasan nila yung pondo ng ating Vice President. Pero hindi pa naman official to. Sana naman, propose pa lang sa BICAM. At sana naman merong makita natin yung mga senador natin. Baka may magalit na naman. Sana meron tayong in fairness to Senator Bato Marlon, ang sabi niya, pagdating sa Senate, ipagtatanggol niya ang budget ng isang VP Sara, ng isang OVP. Sana. Kaya nga yung wish natin,
sana marami pang Congressman Dante Marcoleta na makita naman natin ngayon sa mataas na kapulungan At ng Congressman Ungab. Congressman Ungab, Oo. diba? Congressman Ungab, na ito maninindigan. Ang catch dito, baka may magtampo na naman, ang catch dito, sila kung Dante ay hindi mga protege Oo. ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sana makita natin to. Sana makita natin to sa pag-deliberate sa plenary na. Alam ko, isasalang pa sa plenary o tapos na. Kung hindi man sa BICAM, kung mali tayo. Sa bicameral committee na lang, doon nila para naman mapagbigyan pa yung mga ganitong klaseng programa ng Vice President Sara Duterte. Pero alam mo, Marlon, Virgo, salamat po. sa pagpipilay nila ng budget ng Office of the Vice President. Ano na pala nila? Hindi, ang another thing there, Marlon, is hindi kasi si VP Sara ang pinipilayan nila. Yung mga Pilipinong natutulungan na mas pinipiling lumapit sa OVP kesa sa DSWD, kesa sa DOH, kesa sa ganyan. Doon sila rumirekta sa OVP na dahil sa pagkakaltas ninyo or pagpipilay ninyong yan, kasi mas gusto nilang sila yung mas mabango. Diba? At yung kinaltasan, mapupunta yan. DSWD para pang ayuda, pangumuliti kanila. Kaya nga, ang nakala nyo, ay ang labis nyong naapektuhan dito, yung mamayang Pilipino, na alam mo yun, sana merong ibang opisina ng pamahalaan na natatakbuhan, na umaasa sa Office of the Vice President, na direktang nakakakuha ng tulong. At yung direktang tulong na yun, ay wala kang makikitang epal na mga nakalagay na bigay to ni Vice President Sara Duterte. Kundi Walang mukha niya. Walang mukha niya. Logo lang ng opisina. Logo lang. Ang nakalagay lang doon from the Office of the Vice President. Walang epal na mukha. Yun pala ang bawal ngayon, no? Kailangan ang sikat ngayon, no? May mukha, may gano'n. Yun yung di ba? Ganito ka, sorry sa sabing, kawalang ya. Sobra. Ganito kawalang ya, yung mga mambabatas natin sa Kongreso. Then nagsabi kanina, Marlon, doon sa comment, napakahirap kayang humingi ng tulong sa DSWD. I will have to say yes. Totoo. Yes. Totoo. Ang daming requirements. Tapos pipila ka ng mahaba. Ang masakit, pipila ka na ng mahaba. Tapos pag kulang ka ng requirements, babalik ka na naman. Pero ako lang ito, maaaring magalit kayo, pero in fairness, nung panahon ng Secretary Erwin Tulfo, ang hangarin niya talaga ay mapadali ang lahat. Yes. At lahat ng lumapit doon, dahil Erwin Tulfo yun, napabuti. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. But he's no longer DSWD Secretary. Yeah. It's now under Gatchalian. And parang mas lalong humirap. At base rin naman sa statements ng isang VP Sara, sinabi niya na kapag may ilalapit sila sa DSWD, dahil galing itong request na ito sa OVP, tinatanggihan at sinasabing hindi pwede dahil kalaban yan. Labi, di ba, no? Tapos ngayon tatanggalan niyo na kumikilos nga yung alin na sa munting paraan niya, makatulong din siya. Pinilayan ninyo, ang konti lang naman nun, Marlon. Sobra. Ang konti lang naman nun. Ito yung ugali ng spoiled brat. At hindi si VP Sara yun. Hindi si VP Sara yun. Kayo baka nga si Stella Kimbo pa yan Si Miss Tapia? At si Stella Kimbo / tensionado. Buti nagdado na ng buhok pa ba? Akala ko di gano'n. Di alam Miss Tapia. Yung ano niya yung pakiwari niya sa sarili niya parang I'm above you. No? Trending yung mga branded na naglaway ka pa ba? Hindi ko talaga kasi pinangarap din. Hindi ka ba bag? Hindi ako bag lady. Okay. Hindi ka bag lady, pakita ko bag mo. Yung SM bonus plastic bag ko, wag mong papakita, visit ka. Dahil sila nung Starbucks na bag ni Alice ko. Gusto ko ngayon, naghahanap ako nung palat na kaya online yun. Anyway, sige pa, sorry. Hindi, Marlon, ang ano lang kasi is, ang alam mo na ang objective nila, pilayan at hindi magkaroon ng amor ang maraming tao kay VP Sara because she is potential kalaban nila sa mga darating na election. Ayaw nyo sa gusto, si VP Sara ang susunod na Pangulo. Oo nga. Hindi ikaw. Sir, kay Mr. Martin Romualdez, hindi ikaw. Hindi mo nga naipanalo ang sarili mo. Isang araw, namudmud ka 5 billion pesos. Diba? Wow, sarap kasi hindi mo pera yun. Oo nga. Parang ano lang yan, parang iced tea lang yan. Masarap pag libre. Ano lang din, Marlon, no? Di ba lagi nilang sinasabi na parang duplication na lang din ng program ng DSWD. Yun yung sinasabi ko. Your reasons should apply across the board. Hindi dahil kayo ang nagsabi, exempted kayo. Hindi dapat ganon. The law applies to all. Ganda ng punto pa ganda ng punto ni Ted Pailon. Sabi niya, kailan ba nagkaroon ng pagdinig sa budget ng mababang kapulungan ng Kongreso sa committee level? Wala talaga. Wala ba isagot si Arlene Brosas? Wala ba isagot? Talaga pala sa plenary. Si Brosas nga pala hindi si Luistro, no? Yung kausap niya. Alam ko si Brosas. Alam mo, oo nga, no?
bakit wala nga naman pala talagang dumadaan na budget deliberation para sa House? So ang tanong ngayon, sino ngayon ang mag-scrutinize sa mga tinatawag nilang scrutinizer? Di ba? Yung who fact check, the fact checker when they fact up. diba? Oo. Ito Marlon, another thing na sinabi din ni Mr. Ted Filon, no? Sa lahat ng expose na sinabi din ni VP Sara, sino ngayon ang mamamahala Mag-iimbestiga. para investigahan ito? Wala! Do you really expect na may investigahan to? Sana merong sana merong legit at sincero at walang takot na na anti-graft crusader na talaga ngayon. Nawawala no? Nawawala. Sakop na rin nila yan. Na mukhang nakain na rin ng sistema. Sana lang. Anyway. Pero Marlon, feeling ko meron namang mag-ano yan. May magja-judge ng exposés ni Inday. Alam mo kung ano? Ang gaba. Oh, yun lang. You will get served what you deserve. You don't need a menu because the universe will know what you deserve. Sabi ni Ralph Presin Sula, sorry sa apelyido kung tama, ombudsman daw, nagagawa ba ng investigation tamang ombudsman motopropyo? Ibig sabihin, kailangan may complainant no? Hindi tayo, But, hindi natin alam. Sa nangyayari ngayon, Marlon, mukhang align ang lahat ng ahensya ng gobyerno, mapa-independent body man ito, naka-align talaga sa palasyo. Dahil, Marlon, iba ang nagagawa ng pera. Alam mo yan. Alam natin yan. Sobra. Dahil minsan sa iyong buhay, ikaw ay isang trilyonaryo. Wow. Hindi, ibig sabihin, kamukha mo si Dennis Trillo. Mas wow. Hindi wow. Kaya trilyonatics ka. Nangyari. Tumanda na nagkaedad mo. Nagkakain ng bagong ilaw. At kaya si General Macanas, nga. Asan siya, Pam? Hindi ko rin alam. Pero ang huli kong alam, konti ang nabibili, Merla Arcega. Magtiwala pa po tayo sa Supreme Court. Magtiwala pa po tayo sa Supreme Court. Si Justice Leonan is, Supreme Court. Siya kahit paano talaga sinasalubong niya ang traffic, no? Talaga? Oo, kasi meron siyang nilabas lately Yung sa yung pinababalik sa Marcos, yung isang ill-gotten wealth property sa Ilocos. I think siya ang author, I believe. We'll see. Basta magtiwala tayo sa Supreme Court. Magtiwala pa po tayo sa Supreme Court. Kailangan lamang talagang dumami pa. Kailangan natin ng mga grupong lalabas And dito, marami tayong mga katete-kaebon. Ang sisipag nyo mag-comment. Pagdating na rally. Tapos ang sipag yung mag-live, yung mag-like na lang, di nyo pa makipag-play. Sipagan nyo naman. Andyan daw si Sir PH. Naku, pagtatawanan na naman ako niyan sa PH. Ayoko na mag-comment, diyayari mo. Diyayari ka. Galing ni PH update. Galing ni PH update. Sobra. Iba talaga nagagawa yung edad no? Ayoko na mag-comment Hindi, magaling yung mama. I-follow nyo po. And alam mo, minsan nakatatawa ako sa kanya para sabihin niya na iniidolo nating third foreigner. Pero pag pinanood mo yung mama na yan, yung lolo na yan. Sabi ko, galing ng galing ako rin, napatawa ako sa matandang to. Ito yung matandang may pinagkakandaan. Boss, bata mo ko Bata mo kami, PH. Bata mo kami, PH update. Follow nyo siya. Follow nyo po. Magaling. Bantay ng bata si Jen Macanas. Bantay ng bata. Asan nga pala, no? Asan nga kaya? Anyway, alamin po namin yan. Baka busy sa kanyang pagiging... Ay, hindi. Meron siyang dun sa parang community niya. Di ba? Parang gumawa siya ng maliit na irrigation or patubig. Okay. Parang yung huli kong napanood sa niya. Okay. Sa vlog niya. Baka dun busy, nag-e-enjoy. Sana okay yan lahat. PH Update, idol ko yan. Sabi ng The Real Monks. Di ba? Magaling yung mama. Saludo. So yun, Marlon, masyado na naman mabigat ang mga issue. Ano tayo mag-vlog? Nakakabugtong kasi ka tayo Pero pag hindi tayo nag-vlog, Marlon, makukulangan yung ibang tao na magkaroon ng access sa mga opinion or mga balita. Pero honestly, pagka nag-vlog kami ni Pam, minsan pag ang bigat dalhin, lalo yung frustration. Pero yung pagkatapos, okay na no? Yung pagkatapos, yung pag nag-end kami, doon na kami magsusuntukan. Hindi naman. So, pabalik tayo bukas, Marlon. Pabalik tayo bukas. Ang dilim na ng langit. At kanina, lakas ng